Kanina po ay napanood ko yung statement ni Franco Mabanta ng PGMN kaugnay ng kasong isinampa di umano ng kampo ni Martin Romualdez laban sa kanya for extortion. Pag-usapan natin at himayin ang pahayag na ito ni Franco Mabanta. At the onset, noon pa man sinabi ko, hindi ako naniniwala na dito sa kaso na ito na isinampa laban kay Franco Mabanta ng extortion. Principally because it doesn't make sense. Bakit ka mag-extort kay Martin Romualdez gayong alam mo na merong isasampa na kaso sa ombudsman laban kay Martin Romualdez? So even if you don't release yung iyong video expose, wala na siyang silbi because there is already a case that has been filed in the office of the ombudsman. So, wala talaga siyang sense. So, this story doesn't make sense at all. So, it's either hindi ako naniniwala na totoong sinampahan ng kaso itong o hindi nag-extort itong si Franco Mabanta, or that the entire scenario of a setup is just, orchestrated. Well, noon pa man sinasabi ko na kahapon lang or the other day, nag-release ako ng video kung paano napapansin natin ngayon that the narrative is now being switched to Martin Romualdez. It's a full-scale assault to Martin Romualdez. Pero sa tingin ko, ang purpose niyan is just to divert the story palayo kay Bongbong Marcos. I even mentioned na si Vico Soto, apparently, parang ginagamit na dito, na i-divert ang story papunta kay Martin Romualdez, at siya na talagang isasakripisyo just to say Bongbong Marcos. I also told you in that video that even the PGMN story is now being used, I think, to divert the story away from Bongbong Marcos at papunta kay Martin Romualdez. I agree with PGMN that Martin Romualdez has something to do with this, but I disagree that the buck stops at Martin Romualdez's door. Hindi kay Martin Romualdez humihinto ito. So balit sa ngayon, ang storya ng PGMN, nila Vico Soto, ng mainstream media, ay patungo na doon sa direksyon na ito na sinusuportahan na si Martin Romualdez ay may kagagawa nito. Mababasa niyo ito mismo sa pahayag ni Franco Mabanta na matapos niyang birahin si Martin Romualdez, bigla siyang kumambyo na pagdating kay Bongbong Marcos, sinasabi niya na ang pamilya ni Bongbong Marcos, the first family, is against kay Martin Romualdez. That there is a falling out. Nainis na ang pamilya ng Marcos kay Martin Romualdez. And in layman's term, parang laglag na talaga si Martin Romualdez insofar as Bongbong Marcos is concerned. At hindi talaga nila kapanalig si Martin Romualdez. This story doesn't make sense at all because sa mahabang panahon, pagkatapos nung lumabas na ito, halos 1 year, ay dinidepensahan pa rin ni Marcos si Romualdez. Sinasabi niya, naging biktima lamang ito ng name dropping. At this is inconsistent. Yung sinasabi nito ng peanut gallery is inconsistent with sa mga salaysay ng mga 18 Marines at yung sina Orly Gutesa and all the others na magsisilabas pa siguro. We don't know yet because hindi pa nakatestify yung 14 Marines. But subliminally, parang pailalim, ang ginagawa ni Franco Mabanta is that by saying that Bongbong Marcos has nothing to do with this corruption and that the buck stops at the door o sa pintuan ni Martin Romualdez, I don't know kung this is intentional or unintentional, pero ang epekto nito ay sinasabi nila hindi totoo ang sinasabi ng 18 Marines. Now, the way it was done is classic. Ito yung classic way of creating an argument for or creating a clean image for someone who is dirty. Number one, nag-release siya ng mga statement laban kay Romualdez, and we all agree. Tayo kuma-agree doon na tama naman talaga na may pananagutan itong si Martin Romualdez. Tumango tayo, umuoo tayo sa statement niya na yun. Pagkatapos tayong mapa-oo doon sa statement na yun, isiningitan niya ito sa gitna ng isa pang pahayag naman na si Bongbong Marcos ay walang kinalaman dito. Nagalit si Bongbong Marcos kay Martin Romualdez. Ang first family galit kay Martin Romualdez. Ang ombudsman galit kay Martin Romualdez. There is a falling out between Martin Romualdez and Remulla. Yun na yung storya. And then after that,
isiningit naman itong NBI. Ang NBI naman ay pabor kay Martin Romualdez at siya ginigipit ng ang PGMN ay ginigipit ng NBI at kinausap daw siya ni Matibag. I would agree pa. Probably ganun talaga nangyari diyan, ano? Na siya ay ginigipit ni Matibag. So what was created here is what you call the BBM sandwich, no? Si BBM, yung storya ni BBM na siya ay malinis, ay inilagay sa gitna. Pinagitan siya kay Martin Romualdez at saka sa NBI na mukhang mga marurumi doon sa kwento at sa storya. The problem here, ang problema dito sa salaysay nito ng PGMN is that both Romualdez and Matibag are BBM's guys. Mga tao siya ni BBM. So, kung iniipit mo siya dun sa dalawa na yun na marumi, paano yung nasa gitna, yung istorya ni BBM ay malinis? So, this is a misdirection. This is feeding us with information in a subliminal way na hindi ninyo napupuna. Kaya, I was compelled na ihayag sa inyo yung ganito para hindi tayo maloko o maligaw sa mga ganitong mga press releases. These people are very intelligent. They know their craft. I agree with many of the vloggers ng PGMN. Ano? Paborito ko nga dyan si CJ Hero. And but you know, PGMN is a business. It is a network that panders to a particular clientele. Ano, alam nila na maraming mga DDS supporters na gusto yung pahayag nila na yan. At kaya, hati yan eh. Meron sila mga DDS, mga vloggers, may pro-administration, may mga anti-woke, may mga woke. Pero it's a mixture of everything. So, insofar as a positioning is concerned, they are not really making a clear position on anything. Tama naman ito. This is the role of the media. Just get it out in the open. Let the people decide. But for them to sell this idea to us in a subliminal way na walang kinalaman si Bongbong Marcos dito, yan po ay hindi natin matatanggap. Because it is very clear that all of the people involved here ay mga taong dinipensahan, inappoint din ni Bongbong Marcos. Imposibleng si Martin Romualdez makakakilos ng sarili niya nang hindi dadating sa pintuan ng Malacanang ang pananagutan. And kaya tayong lahat, dapat tayo maging matalino, ang mga iskumbro, maging masusi kayo. Hindi porkit sinabi na ganito ay papaniwalaan nyo na. Tingnan nyo mabuti kung ano ang mga motibo ng mga taong nagdedeklara nito. Para sa akin, sino man na magsasabi na walang kinalaman si Bongbong Marcos dito at ang Malacanang sa nakawan na nangyari ay nagliligaw sa taong bayan sa tamang direksyon ng paghahanap ng katotohanan. Pero tayong lahat hindi na nila tayo malilinlang sapagkat tayong lahat patuloy na nagmamasid, patuloy tayong nakikilahok, patuloy tayong nag-aaral kasi alam nating lahat mahirap makialam ang taong walang alam. So God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.